Capricorn, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At titignan natin kung na energies for you ngayong New Moon in Leo sa July 25, 2025 at 3:10 a.m. Philippine Time. Ayan. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Meron tayong 20% discount sa mga tarot reading services. So kung gusto niyo magpa-private reading, 20% discount hanggang July 31, 2025. Ayan. So itong reading na to, maaring mas maka-resonate dito yung mga Capricorn rising. Kaya I suggest panoorin nyo yung sun sign, yung moon sign ninyo, tsaka yung rising sign or ascendant especially. Okay? So for you Capricorn rising, itong New Moon in Leo is happening in your 8th house. The house of transformation. Other people's money. So maaring merong kang opportunities to change or to transform yourself, especially your finances. Oo, pwedeng merong bagong source of income, or business, or maaring meron kang papasukin na bagong uh, investment. Okay? However, you have to be careful sa mga investment na papasukin mo during the Mercury retrograde. Oo, kasi um, maaring hindi siya yung inaakala mo. Oo. Maaring may kalituhan or may mga bagay na hindi mo naiintindihan sa, let's say, kontrata or sa mga bagay na ipinaliwanag sa'yo. Make sure that you know what you are doing. Okay? Palipasan mo muna yung Mercury retrograde. Mm-mm. However, no, puro however yung sinasabi ko. Naka-retrograde din si Pluto. So, it depende rin kasi kung ano yung placements ninyo, no? Kaya nga, itong reading na to, general reading. There is a transformation, mahabang transformation to for you. Pagdating sa source of income ninyo or sa inyong assets, sa inyong mga bina-value sa buhay, no? Pwedeng iba sa inyo, may mga properties na mabibili sa span of 15 years. Pagbili, pagbenta, ganun. Can be, pwedeng bahay, no? Kasi meron tong trine sa yung fourth house, itong moon and the sun. Fourth house is about your home life, family life. Pwede ring pagbabago ng inyong tinitirahan. Pwedeng paglipat ng bahay or yung living condition ninyo. Let's say, titira ka sa tiyahin mo, titira ka sa mga pinsan mo, ganon. Or lilipat ka ng tinitirahan kasi yung trabaho mo mas convenient na pumasok sa trabaho kung doon ka nakatira malapit, no? Mga ganong changes. And with the eighth house, this is also about your relationships with other people on a deeper level. Kaya ito yung tinatawag na intimate house, no? Let's say, syempre yung halimbawa, utang, ganyan. O, 'di ba? Kailangan intimate din 'yan, other people's money or yung pera mo, or pera ninyong dalawang mag-asawa if you are in a marriage. Oo, so maaring may mga bagong pagkakakitaan. Hindi lang ikaw or yung asawa mo or someone who is closely connected sa'yo na kung saan you are dependent on it. Let's say, nagde-depend ka sa asawa mo, nagde-depend ka sa mga anak mo, nagde-depend ka sa parents mo. Okay? So, merong new source of income or new stream of income na somehow ikaw ay maaapektuhan. Okay? So, this can be bagong sineset na allowance para sa'yo or merong bagong bibilhin na gamit sa bahay. Yun nga lang, pwede kasing merong misunderstanding rito. Like, for example, hindi ka mag-agree sa bibilhin ng asawa mo or ng parents mo or someone who is close to you dahil inisip mo na, gastos lang yan. O kaya, it's vice versa. Reversal yung role. Meron kang gustong bilhin tapos ayaw or kumukontra yung family mo, yung mahal mo sa buhay, yung asawa mo, yung sino pa man.
So, that might create some conflict. But ang importante kasi pagdating sa Mercury retrograde is to have more patience in understanding other people. Oo. Especially yung emotions, i-consider mo rin yung emotions ng ibang tao. Oo, kasi pwedeng lahat kasi halos naapektuhan ng Mercury, no? But may mga taong hindi gano'n kaapektado ng Mercury retrograde. But if you feel na parang medyo irritable ang mga nakakasama mo at pati ikaw na hindi ka naman talaga usually irritable. So, be aware na, okay, kasi merong medyo magulo ang sitwasyon pagdating sa mindset, sa mga contracts, communication, mga iniisip natin. Okay? So, especially rin sa trabaho kasi meron 'tong sextile sa sixth house mo of your daily routine, your work. So, ito yung maaring may mga times na meron kang mga kakalimutan, no? Makakalimutan. So, I suggest na kung meron kang mga importanteng ganap, mga gawain na kailangan mong gawin na you cannot afford to miss, magsulat ka or maglagay ka ng reminder sa phone mo para hindi mo talaga makaligtaan. Kasi pwedeng mag-create yan ng issue or problema in the future or maaring meron kang ma-miss out na opportunities. Okay? Okay. So, yeah, ang importante you are aware. And also, pagdating sa health ninyo, um, ito ay lang naman, specific, no? I'm seeing someone na be careful ha if you are sexually active, okay? Sexually active ka tapos alam mo na, we don't hindi naman tayo nagja-judge dito. Meron kayong kanya-kanyang preferences sa inyong sexual relationships. But during the retrograde, make sure na protect yourself. Okay? Protect yourself, especially in sexual connections. Okay? Ayun, sexual activities. Protect yourself. And even yung gaya ng sinabi ko sa inyo pagdating sa investment, yung mga nag-o-offer ng investment or yung mga ino-offer na mga utang dyan sa tabi-tabi, ay iwasan ninyo kung hindi nyo naman talaga naiintindihan yung terms and conditions kasi may mga ganyan na nag-o-offer ng credit or loans tapos yung pala imbes na makatulong sa'yo pinahirapan ka pa sa sobrang laki ng interest. Hindi mo alam na ganun pala, 'di ba? Hindi mo nabasa yung importanteng information regarding that. So be aware, okay? So let's see what is the energy of the 8th house for Capricorn rising. The Queen of Pentacles, ayan. So, make sure na i-manage nyo ng maayos ang inyong pera or yung other people's money na pinagkakatiwala sa inyo. Let's say may asawa ka, may business ka, na kailangan mong i-manage or ayusin yung flow ng iyong resources. Okay? Iwasan mo na yung mga pagbili ng yung mga expenses na hindi naman necessary. Okay? Hindi kailangan. What is the 6th house energy? The 4 of Wands. So, meron ditong celebration. Pwedeng meron kang unexpected na achievement pagdating sa work, sa trabaho. Merong certain success sa mga ginagawa mo araw-araw like projects mo. Halimbawa, you are also focusing on your health, no, sa iyong kalusugan. Meron kang goal para, let's say, bumaba yung timbang mo. Meron kang certain goal na ito yung gusto mong matapos for your diet plan, things like that, or anything related to your health. Meron ditong positibong resulta, magandang resulta. Kung yung iba sa inyo, kayo ay nag-undergo ng mga treatment sa kalusugan ninyo. So, merong magandang resulta dito. Okay? Let's see what is the energy of the 4th house. The Tower. Oh, okay. So, yung iba sa inyo rito, Capricorn, especially Capricorn rising, pwedeng medyo merong
medyo magulong sitwasyon sa family, sa home life, or your relationship with your parents. Puwedeng may mga i-impose sila na yung parang gusto nilang mangyari tapos ayaw mo, hindi ka sang-ayon na maaring mag-create ng conflict sa inyo. Oo, yung tipong meron kang gustong gawin tapos yung parents mo sabi, "Hindi, wag yan, hindi yan ano, hindi yan practical." Tapos ginawa mo pa rin. So, puwedeng ayun, merong misunderstanding. What is the energy of the second house? You have the Six of Wands. Oh, this is achievement, this is success. Yung iba sa inyo, I think when it comes to your resources, yung mga bina-values ninyo, money, finances, kung kayo ay magiging maingat sa pag-handle niyan, sa pag-manage niyan, meron 'tong magiging magandang resulta para sa inyo. Like maa-achieve nyo yung financial goals ninyo kung maingat lang kayo. Okay? So, ano lang, kumbaga, kung ano lang yung kailangan, 'di ba? And if you have a goal na let's say makapag-ipon, so maaring yung mga goals nyo na ngayon nyo palang makikita yung resulta makikita nyo na yung resulta na, oh, okay, after 2 years, naipon ko na tong certain amount of money na to. 'Di ba? Ganon. So, congrats. Look at the bigger picture. So, mas magiging malawak ang pananaw mo sa buhay. Oo, kung dati parang may mga limitations, may mga bagay na hindi mo tinitake kasi hindi yon ayon sa iyong mga paniniwala. Ngayon, parang naiintindihan mo na hindi mo naman kailangan tanggapin. Kailangan mo lang naman intindihin, 'di ba? Kasi iba't iba rin naman ang ano, paniniwala, belief system ng iba't ibang tao. You and your loved ones are safe. Oh, maganda to. So, whatever it is na challenges, no, na kaharapin mo kasama ng family members mo or mga mahal mo sa buhay, don't worry kasi you are protected, no? You are safe. Okay? So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. See you again.